Sa water station, pagkatambak kasi yung galon, ibig sabihin, hindi kinakaya ng machine. Kasi yung marketing sa water station, mas mabilis mag-deliver. Kukuhanin ka ng customer. Charge sa laundry is yung wash nasa 60 pesos. So, ang kikitain mo sa isang load, yung nasa mga 40 pesos. Kaya talaga yung 12 months, 18 months, pinakamatagal na yung 18 months. Madalas na market natin dito is yung purified talaga. Yun nga, siya yung pinaka-safe na i-market. Ang dami, may natutunan ulit akong bago ngayon na. Welcome to 5th episode of Clean Business Podcast. So today, sasagutin namin lahat ng mga frequently asked questions ninyo sa aming Facebook and TikTok account. And sa episode na to, may tatlo tayo mga bisita. So without further ado, let me introduce to you guys Mr. Elner Macapua. Hello, magandang araw po sa lahat. Ako po si Alnur Makakuha, Head Technical po ng Laundry Dream. Mr. Jumaine de la Cruz. Hello, good morning. Ako pala si Jumaine de la Cruz, CEO, founder ng Water Filter DC. And of course, not the last but not the least, si Mr. Marco Duatin. Ay po, ako po si Marco Duatin, head technician po ng Water Filter DC. Okay. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon, we're gonna be more on about the frequently asked questions ng mga laundrypreneur, aspiring laundrypreneur, yung mga aspiring water station business owners, or aspiring na gusto magtayo ng mga water station or nasa negosyo na din po ng water station and of course ice cube business. So sa Facebook account and TikTok page namin, may mga, every time we post videos kasi, may mga comments sa comment section. And to answer it all dito sa podcast natin, pumili kami ng mga questions that I think and we think na valuable para masagot lahat ng mga questions ng mga aspiring people na to and yung mga nasa negosyo natin. So, ang unang tanong na napili namin is, ano daw ba ang pinaka-okay na floor plan for a space requirement para sa laundry business, water station, and ice cube business? Okay, so sa laundry naman, depende po sa sets na ilalagay natin sa business. So example, kung ang balak nyo po or ang ideal po na starting sa laundry is 3 sets. So ang 3 sets po is kailangan po, ang space na kailangan natin is nag-range po siya ng 20 hanggang 30 square meters. Sa laundry lang yun. So pagsasama-samahin sir sa inyo po sa water station. Sa water station talaga is nire-required natin yung 25 square meter to 30 square meter. Depende rin po yun sa package na kukunin client. Kung mas maluwag yung area, mas madaling kumilos sa loob ng station natin, mas makaka-impact tayo ng mas maraming galon sa loob. Same sa laundry, mas maluwag, mas preferred na mas maluwag yung The area. better. The better, oo. Ano normally ang pinipiling package para masabi for a 25 square meters or 20 square meters, pwede na yung ganitong laki ng pwesto for this package? Sa 6,000 GPD, okay na yung 25 square meters. Pero kung mas tataas pa tayo doon, syempre, mas malaking area na po katulad ng mga 9,000 or 12,000 GPD, mas malaking floor area na yung kailangan niya. Doon na pumapasok yung 30 to 35 square meters. Ayan. For the ice cube business naman, ano ang space requirement naman natin dito? Sa ice machine, depende sa inyo sir, sa ano nyo? Sa ice machine, sa cube, as long as na kasya naman yung machine, ma'am. Depende sa laki Laki. din ng machines and yung mga freezer na ilalagay and a small working station. So probably like mga 10-15 square meters will be enough? Oh, that's very nice. And pangalawang tanong naman dito na na-receive namin, pwede daw ba for these 3 businesses, ice cube, water station, and laundry business, pwede daw ba ang isang water line lang para sa lahat? Dapat separate yung water line. Pero ang ano kasi ang nangyayari, di ba sir, sa water station, meron tayong tinatawag na wastewater. So yung wastewater kasi from water station, pwede nating i-convert yun para yun yung magiging source natin para sa laundry. So ang mangyayari, from separate yung water source ng water station and then yung tapon or yung wastewater nila magkakaroon ng ipunan para yun yung gagamitin natin papunta sa
laundry, which is another water line na naman yun. Kayo, sir. What's your ano? Sa source ng tubig, mas maganda kung sakaling meron tayong mga backup. Katulad na meron tayong deep well or meron pa tayong another metro pa kung sakali. At least meron tayo palaging backup. So, sa water station talaga, it's recommended na hiwalay. I think for the reason din na para matrack mo kung magkano yung nagiging bill mo sa nagiging bill mo sa water station and sa laundry. I think mas maliit ang magiging consumption or bill sa laundry since yung wastewater nga, 'di ba po, sa water station pwedeng gamitin ng laundry. How about for the ice cube machines or yeah. Yung ice cube, possible yun, magiging iisa lang sila from water station kasi yung ice machine, kailangan yun naka-filter yung tubig nun. So, kailangan naiinom din yung tubig. So, ang mangyayari, from product na rin ng water station. O, So, para may sa isa lang special sila. connections ba kayong ginagawa doon? Yes, ma'am. Ko-connect natin siya sa product pump papunta sa ice maker machine. Isa mo. Hindi naman ito kailangan ng extra motor pump na or bladder tank or reverse osmosis, something like that. Pag sa water station, hindi naman na po kailangan. Hindi na kasi nga product na siya. Yes po. So, pressurized na din yung pumapasok na tubig. That's Pressurized. very nice. Okay, so nasagot na natin yung una at pangalawa. Yung pangatlong question naman dito, ano ang minimum na electrical phase or ilang amperahe ang kailangan for the water station for the laundry and ice cube machines for the laundry? Sa laundry, ang ano lang, pwede na 60 amps sa breaker. Ilang Tapos sets yun? number 8 na wire. Bali ano yun? Good for, yung 60 amps is good for 5 sets na po yun. 5 sets, so Apo, yung 5 60 pairs of amps. machines. Pero at least dapat yung wire na nakaabang from main line is number 8 po na wire. Number 8. Sa water station naman po is ang pinaka-recommended or pinapaabang natin is nasa 32 amperes pagka dual, triple. Pero pag magka-quad tayo, syempre mataas na yung pump natin, mataas na yung HP. Kailangan natin at least nasa 40 yung amperes, yung abang ng breaker. Then, single phase lang naman po ito. Sa ice cube po. Ganun din naman, depende sa laki ng machine na ilalagay natin dun sa ice making machine na yan. Normally, like for example, if kasi mostly ng mga inilalagay is in-set up is 500 kg, 350, 500 kg. Pwede na po yun kahit sa single phase lang. Ayan. Tapos single phase lang na sa 32, sir, okay na rin naman yun, di ba? Pasok na rin po 30 to yun. 32 amperes. 32 amperes. 32 amperes, okay na po yun. I think dapat may follow-up question to. Pwede ba na sa iisang breaker at tataasan na lang yung breaker, yung amperahe ng breaker? Possible ba yun? Hindi po hindi siya recommended. Not Mas possible. nakahiwalay po yun sa ice. So, magkaiba dapat sila ng breaker. Yes. Bawat iba yung sa ice cube, o Yung ba sa laundry, yung sa laundry? water station, Ano yung magkakaiba. pwedeng mangyari kapag Kasi pagka masyadong mataas na yung load. masunog? Tsaka pag nagka-problema, syempre yung isang breaker, damay lahat. Damay lahat. Kailangan mo patayin. Kumbaga, nagka-problema lang yung water station mo, mamamatay pati yung sa laundry, pati yung sa ice maker mo. Kailangan isa lang yung kaya tawag dito, magkakahiwalay sila ng breaker. Kasi isa lang sila ng source. Oo, isa lang sila ng source eh. Kung magka-differential to, may isang switch ka lang napapatay para yun lang yung undergo ng maintenance. I think dapat may follow-up question din to. Dapat ba magkakahiwalay ng metro itong tatlo yung negosyo? Water For stations, business laundry. tracking purpose, mas maganda meron silang kanya-kanyang kahit sa meter, ayan, para makita mo kung gaano kalaki yung kinukonsumo nila. Pero kung process-wise, hindi naman kailangan na may kanya-kanya silang linya. Okay. Lalo na kung isa lang yung may-ari. Oo, kung isa lang yung may-ari. How about sa processing naman ito ng mga permits? Will it not gonna be an issue? Sa ice maker, pati sa water refilling station, iisa lang naman po yung sa permit niyan. Talagang mahihiwalay lang yung doon sa Laundry. Yes po. Yeah, it's very nice actually nasagot natin yung part. Kasi yun ang commonly question din. Lalo na si Laundry Dream,
right now, marami tayong mga clients na pinagko-combine na lagi ang water station and laundry and ice cube para they can make the most of what they are paying for the space, for the rentals. And okay, next question na na-receive natin, magkakahiwalay ba dapat ang permits para sa bawat business na business size, Sir Kim? Sa ano ma'am, laundry, kailangan nakahiwalay talaga siya sa water filling. Magkaiba talaga. Pero yung ice pwede po sama sa water refilling. Bakit pala? Bakit pwede isama ang ice cube to water station? Bakit okay lang na isang permit lang sila? Kasi ano dun mo makikita pag nag-registered ka mismo sa DTI na dun pa lang makikita mo na agad kung ano yung mga pwede. Kunyari, yung pangalan pa lang ng business mo is yung water refilling, ice, water refilling, gano'n. Pwede siya i-register ng gano'n. So possible pala. So I thought talaga before na dapat hiwalay. If ever ipagsasama-samahin, pwede, akala ko dapat hiwalay din siya ng permit. Okay. So laundry, kailangan din bang nakahiwalay ang permit? Separate kasi parang magiging separate business na siya, hindi sila related sa ano. Although parehas silang ang main component nila is tubig. Service. Oo, pero magkaiba sila ng service. Sabagay, yeah. Mm. Ay, wait. Kasi ang water, they're not service. May product sila eh. Ang laundry kasi service. Oo, So, yun service. pa lang, it will Oo. conflict na. Kaya dapat Oo, talaga, magkaiba. hiwalay talaga ng Mm. permits. Ayan. And, okay, next naman na question na na-receive natin. Pwede bang i-recycle yung wastewater galing sa water station? Galing sa water station, pwede po. Pwede po natin magamit sa laundry, pwede natin siya magamit sa car wash, pero hindi natin siya pwede ibalik sa raw water. Hindi natin siya pwede i-process ulit para maging purified water kasi mataas na po yung Tinatawag na TDS nito. Or mataas na yung ang tawag doon. Total dissolved solids. Total Akala ko before na kapag na-process siya from, di ba, wastewater siya ng akala ko pwede ulit siya i-recycle, gamitin, tapos magkakaroon ulit ng product. Ito pwede yung ganun. Nagmo-multiply, nagta-times 2 po kasi yung ano niyan yung TDS niya eh. Kung halimbawa, pagpalagay natin 100 yung TDS niya bago siya pumasok dun sa filter. Pag nag-out yan, nagto-200 yan. So, ano So, yung negative effect pataas nun sa siya. machines? Magkukos siya ng pagbara doon sa membrane, mas mapapadalas yung replacement natin ng membrane niya. Oh, mas mataas pala sa Mas maintenance. mataas ang maintenance cost. Ito, nare-receive din namin tong question na to, Alnor, na even sa mga seminars, naitanong to, is it safe daw ba talaga yung wastewater coming from the water station is gamitin sa laundry? Hindi ba niya masisira yung mga laundry machines? Depende yun ma'am sa sa magiging TDS or yung quality ng tubig galing sa reject So, kailangan water pa rin po. i-check yung TDS. Kasi ma'am, kunyari, katulad ng mga 700 yung reject water natin, baga isa na rin yun sa paano na 'to sasabihin, yung isa sa makikita natin na hindi na siya safe Hindi na siya safe for For another reuse. use. Ayan. For reuse. kung mataas na masyado. Ano ba yung Jer, yung magiging cost nun? Kasi 'di ba sa machine kasi namin, ang importante diyan, wala siyang sediments na papasok sa machine. Not hard. Not hard walang water kasi tubig. ang ano kasi niyan is iiwasan natin mag-cause siya ng kalawang sa sa machine natin. So, ano yung kumbaga ano yung possible na Baliktad. 'di ba yung may measurement natin na TDS, ano yung TDS na pinaka-safe na puwedeng gamitin sa machine? Siguro sir 500. 500 TDS. Mm. So, yung mga lumalabas sir na wastewater, ilang TDS yun? Ayun sir, kasi pagka 200 na yung TDS mo, magta-times 2 nasa 400 yun. Ngayon kung nasa 300 ka, 600. Pero depende pa rin yung kasi yung pagka mataas yung TDS kasi minsan mataas din yung iron ng tubig, i-reject din kasi magdidilaw yun sa reject water pa lang eh. May kita mo kaya pag ginamit mo ito sa sa machine mo, sa laundry, dilaw na yung tubig. Pag naglaba ka ng puti doon, malamang maninilaw siya. So, ano yung another process para mawala eliminate yung paninilaw? Pwede natin gamitan ulit sir ng mga filtration yan. Filter siya yung ulit. filtration ito. Yes po. Itong mga multimedia Yun. ma'am, and then Water yung softener water ba ulit? softener, kasi hard na rin yung magiging kalalabasan ng Lalabas tubig nun. nun.
So, depende pa rin. So, kailangan natin yan sabihin sa mga magsisimula pa lang ng laundry business na may water station. So, hindi pala dapat pwede na wastewater ay gamitin agad. So, they have to check on a daily basis din kung yung TDS level. But to be safe, mas magpa-install na din ng softener or yung mga multimedia kung Yes po. gagamit ka ng wastewater. Yes po. Oh, gosh. Wala na. Now we know. At Kasi least lagi na nga ano na. tinatanong, di ba, Oo. sa atin? Ang sinasabi lang natin Yes, pwede. pwede. Kasi Pwede kasi ano lang naman yan, importante walang sediments, walang dumi. di Yun naman lang naman drinkable ano, water ang hindi naman kailangan kailangan. naiinom, eh. Kasi ang lagi naming logic nun is, yung tubig na sa usual, kung sa main line galing, hindi naman siya din drinkable. As long Oo. as wala Sa example sa Maynila, 'di ba, Mm. although naka-process siya, hindi naman siya gano'n naiinom, pero pwede siya sa machine. Pero ang kagandahan nga nun 'no, kung may extra, multimedia water softener ka, mas magiging matagal yung maintenance and repair ng machines. Possible. And then Diba? hindi siya prone sa dumi 'Di ba? pagka gano'n. Hindi mabago ang drum. Yeah. Mababawasan din yung mga kumbaga mga amoy na mga ano sa machine. Ay, ang dami, may natutunan ulit akong bago ngayon, Okay, next question naman is, magkano ang estimated na total na kuryente per load nito? Sa laundry? Sa laundry, yes, yes. Sa laundry, ang per load, ang estimated is 10 to 12 pesos yata, Yeah. isang load. So, magpalagay natin yung mga regular naman na charge sa sa laundry is yung wash nasa 60 pesos. So, roughly ang kikitain mo sa isang load, bawas mo na yung kuryente mo nasa mga 40 pesos, gano'n. Sabagay. But I think that depends on magkano yung kung Kilowatt kuryente, per hour. magkano yung kilowatt per hour. Mm. Kasi ngayon, I think 14, 15, Yes. hindi pa kasama dun, 'di ba, generation. Oo, may Tapos ang dami pa transmission mga pa, may mga add-on. additional pa. Oo, kaya nga ang daming nagsasabi na, ba't parang ito lang, actually 'di ba nagpapakita tayo ng ROI. Tapos ang ano nila, nagpakita tayo ng ROI, hindi daw tali sa computation ng kung ano yung bill na pumasok. 'Di ba may iba yung Mga generation transmission sa mga charge pa, add-on merong mga pa. ano pa, add-ons. Ayan. How about ito, di ko alam kung paano 'to, madalas din 'to tinatanong sa amin. Kung meron kang 6,000 GPD na equipment sa water station mo, for every gallon, magkano ang cost ng tubig and kuryente? Estimated. Estimated, di ko siya ma-estimate ma'am sa sa gallon, Pero per hour. Per hour nasa mga 41 pesos per hour. Per hour, ilang galon ang kayang gawin? Sa per hour, sa 6,000 GPD, kaya nito ng 20 sa 3.6 GPM. Kailangan ng calculator. Okay, sir, nakano tayo. Calculator. Calculator. Kailangan sa calculator. So, maraming matututo dito kasi tanong din nila yan at may bago ako matututunan dito. 4 GPM times 6. So 45 container. 45 container. Ah. So, that's 30 pesos? Container. Then, divide ko siya ng 60. Ano lang siya nasa 0.756 Oh. Ay, well, actually, hindi pa kasi kasama dyan yung waste. So, possible din talaga pagka it's really hard to compute it ng kasi may waste. Sa electrical ma'am kasi pagka ginamit mo talaga yung 6,000 GPD, ang magiging bill mo niyan estimated sa isang buwan nasa 8,000 to 10,000 pesos. 8 to 10,000 pesos. Yung pinaka-bill niyan pagka Sa kuryente. 8 hours a day. 8 hours. Okay. Sabagay, kung dire-diretso din like 12 hours, 15 hours, mas mataas talaga. Okay. So, thank you for that. So, next question naman na na-receive natin. Gaano karaming tangke naman ng tubig ang kailangan ko para sa backup for the laundry, water station, and ice cube? For the laundry. Sa laundry, depende rin sa sets. So, example, meron silang 5 sets. As much as possible, ang storage tank nyo is, pinaka-the best is nasa 1,000 to 1,500 liters. Ilang loads ang kayang gawin nun? Kasi sa sa 500 500 liters, nasa lang yun, 10 loads. So, ang mangyayari sa 1,000,
magiging 20, sa 1.5 naman magiging 25 loads. 25 loads. Mm. Okay. So, kung if ever ang target, kasi 'di ba ang tinitignan din ng mga clients is yung maximum kasi they have weekends. So, like sabi natin 50 loads. So, mga 3,000. Kasi 1.5 for 25. So, if it's 50 loads, so 3,000 liters ang kailangan nilang backup. If their target is 50 loads a day for 5 pairs of machines. Pero hindi naman ano yun, hindi naman necessary na ayun yung ilalagay niya ng tangke kasi hindi naman lagi nagkakaroon ng water interruption eh. Sa mga- So, during operation time ng laundry, syempre, pagka nagbabawas yung tangke natin, automatic naman nagre-refill ulit yun. So, kahit na 1.5 lang sila or 1,000 liters lang yung tank nila, as long as merong water source, hindi naman maubos yun within the day ng operation. Sa bagay, kasi hindi naman lahat ng location prone to water interruption. Okay, so, but sa bagay, sabi mo ito is backup. So, at Mm. least 1,500 1,500 liters to sa be 5 sets, Sa five to be safe. Para hindi sila maubusan Yeah. during nag-ooperate. Okay. How about for the water station naman? Sa water station po, depende rin po yun sa source kung gaano kalakas. Kasi doon natin siya ipaprocess eh. Kunyari, quad membrane, kailangan natin mga 2,000 liters na yung ano natin. 2,000 liters sa waste or sa product? Sa product tsaka sa waste din po. So, magiging 4 or Hindi po, magiging dalawang 2,000, 2,000. 2,000. Yes po. Para hindi masyadong space consuming. Tsaka mas malakas po kasi kumuha ng tubig yun. Baga, baka mabilis maubusan yung ano natin. Yung tangke. Kumbaga para mas malaki yung ipon. Yeah. Maubusan. Sa ice cube po. Sa ice making machine, depende sa demand eh. Pero best sa 500 kg, maganda na rin siguro 1,000. 1,000, no? 1,000 Para liters. dire-diretso, no? Dire-diretso Kasi yung supply. 24 hours din siya nag-ice making eh. Yes po. So, the bigger the capacity. But to be safe, kung minimum 500 liters. But Pwede na rin po. what is the purpose of sa mga ice machine na mas maganda ang merong water tank kesa sa wala? Ano ma'am, sa ice machine kasi nagre-require din siya ng high pressure na tubig. Kaya kailangan may pump tayo, may storage tank tayo. So, kailangan talaga, no, para maging okay ang ano. Kasi may outside factor din na, bisa may mga installer or may mga na-install niya, walang water tank, walang RO, walang motor pump, tapos nag-error yung machines. Or minsan, hindi ganun kaganda yung quality nung yellow. Kasi nga, mahina yung tubig, o minsan may butas pa yung gitna, mabilis siya mag-melt. So, those are the factors din, no, na kailangan tingnan ng mga integration. Pero kung isasabay mo siya, ididikit mo siya sa water station, kukunin mo yung product eh. So, the pressure or the water is not a problem. Yes Kasi ma'am. nakatangke yung tubig. Nakadiretso na yun. Oo. Kumbaga, Nakatangke na yung lilinyahan na product. lang from product papunta sa mismong ice machine. Hindi ba yung mag-cause ng insufficiency ng tubig na kailangan naman sa water station? Hindi naman Hindi po. naman po. Kasi hindi naman ganun kalaki yung kukunin na tubig nung ice making machine eh. Unlike dun sa water refilling station. Oo nga. Sa water station, ilang percent ba? Kasi lagi kong naririnig to, no? Ilang percent ba yung waste? Ilang percent ba yung product? Sa water station ma'am, yung reject. Kasi tawagin natin siya na reject, sorry. Reject water. Ano siya, nakadepende siya sa source ng tubig. Kasi yung ginagamit namin mga membrane dyan sa RO is magkakaiba. Meron tayong pang deep well, meron tayong pang Maynilad, meron tayong mga tinatawag na pang seawater, yung maaalat. Kaya nakadepende po yun sa source ng tubig. Nakaka-process din yun pala sir, yung tubig sa dagat. Yes po. Naiinom din yun. Yes po. Talaga? Alam mo, meron kami mga resorts na pinupuntahan, na for example, in Pangasinan, Zambales. Pero ang problem naman, basta may pinunta tayong resort noon, parang may mga latak pa na, pero sabi nila, may water filtration daw silang nila. Pero pagka naligo ka, amoy mo yung Yung amoy dagat ka alat. pa din. Alat. May alat pa din. Bakit? Sabi naman nila may filtration naman. Ayun ma'am, pagka ganun kasi yung problema ng tubig, kailangan taga reverse osmosis. Malamang walang reverse osmosis. Pag filtration lang po katulad ng multimedia water softener, hindi niya po ma-resolve yung problema. Masyadong nagtipid si resort.
Well, yun lang kasi napansin ko sa Pangasinan saka sa Zambales na pinuntahan nating resort, may filtration sila. Pero, yun pala wala silang reverse osmosis kaya pala sabi ko amoy alat pa rin tayo, Mm. 2 araw tayong nagtiis na amoy alat yung ano natin. Parang nagbanlaw na hindi. Yes, parang hindi ka din pala nagbanlaw. Ah. Yes, okay. Next question na na-receive natin from ito naman ay sa TikTok account. Mas sulit ba, okay, for water station, laundry business, and ice cube 'to. Mas sulit ba kung bibili ng second-hand equipment? Depende. Kung sa laundry depende kasi gaya sa atin sa Londo Dream, example si customer or si client is nabili niya yung machine mga 1 to 3 months ago. And then nag-decide siya na parang yung iba kasi ang reason nila magma-migrate sa ibang bansa, so maiiwan nila yung business, so ang nag-decide sila na ibenta. So, ang disadvantage kasi pagka bumibili ka ng second hand is number 1 warranty ng machine. So, possible pagka meron kasing ibang company na, 'pag nabenta ulit sa iba yung machine is mavo-void na yung warranty nun. Which is sa atin sa Laundry Dream, kung ano yung, binigay nating warranty dun sa first owner, puwede niyang mai-transfer yun sa kung may bibili na iba from sa kanila. Hindi. Kung hindi ililipat ang machines, pero kung binili mo na second-hand siya tapos nirelocate mo yung machines, void ng warranty. Hindi, 'di ba nabibigay tayo nung ano, yung kung tayo pa rin maglilipat, kung tayo pa rin yung magse-setup. Pagka hindi na-relocate, applicable lang Same siya same do'n. ano, kumbaga same shop. Oo, oo. Yun. Pero yun nga, pagka bibili kayo ng second hand na machine, ang disadvantage nun, walang warranty, and then hindi natin alam yung history ng machine, kung paano nila ginamit, kung ano yung mga naging sira before. So yun yung mga disadvantage pagka bibili ka ng ice machine. So, kung meron ka namang budget, and then, gusto mo is walang sakit ng ulo, mas better na bumili ka ng brand new. Yes, Mm. oo. But yun nga, pero if it's early ano, early pa naman, hindi pa masyadong matagal na ginamit, I think yes, puwede kung wala less than a year. Pero Oo, kapagka tsaka ano, puwedeng ano, bago niyo wa i-purchase yung machine, kuha kayo ng technician, puwede niyo ipa-check sa general technician. check-up. Yes, Pero to para be safe, dapat brand new. brand new Kung talaga. may budget Kung may talaga si budget, ano, oo, kung ano brand new. talaga, may budget talaga na for yung purpose talaga is for business talaga, brand new talaga ang mas maganda. Kasi yung warranty and after sales service kasi ang tinitignan nila siya. Oo. How about po sa water station? Sa water station kasi hangga't maaari brand new, eh. Kasi sa water station natin pagka secondhand yung machine, unang-una 'pag nilipat mo 'yan, magagalaw na yung mga elements sa loob. Siyempre kailangan natin i-rehab 'yan. Then yung mga Ano piping po na yung i-rehab? Of course, we have some viewers that, yung mga technical terms, hindi nila ano po ibig sabihin ng rehab rehab? po yung pagpapalit ng elements sa loob ng FRP tank, yun po. Then yun po, sa water station kasi may mga kasama yung mga permit, eh, na nakapangalan sa owner talaga. So uulitin mo lahat yun, napakalaking Mag-a-apply ulit ng oo, panibago. apply mo ulit ng mga, CPR 'yan, yung mga sa water analysis 'yan, panibago ulit para kang Parang bago din pala ulit. yes po, then mas Parang malaki walang itinipid. yes, mas malaki pa po yung gagastusin pagka Tsaka yung pagod. malaki po yung ano, malaki po yung So, difference. hindi advisable for the water station to buy a second hand. Yes. Kasi the more na mas mataas magiging investment mo. Kasi marami din palang ano, like what you said, the rehab na gagawin and some CPR something. Kasi kapagka gano'n ma'am, tulad namin, hindi namin alam kung ano yung nilagay nila sa loob, eh, nung unang nag-install nun, eh. Kaya kailangan talaga pagka binili mo yung machine, kailangan palitan natin ang laman para at least sigurado tayo na And also, parang babaklasin mo din siya kasi 'di ba yung mga pipings lahat niyan, po. kapag nilipat mo na siya sa puwesto ni client dun sa bumili, maiiba Mababago. din yung layout nung I-layout yung mga setup. makina. Depende kasi kung malaki, walang problema, same pa din. Pero kapagka maliit yung space, parang you have to re-layout, babaklas pa ulit. Okay, I understand na. For the viewers there ha, now you know. Ngayon ko lang din nalaman, akala ko it's good or it's ano na bumili ng second-hand for water station. How about sir sa ice cube machines? Is it advisable to buy second-hand? Gano'n din yung ano ko diyan, eh, yung point of view ko, eh, oo. Kasi sa totoo lang hindi natin alam kung anong klaseng tubig yung ginamit nila nung nag-process sila ng ice maker, 'yan, kung papaanong
maintenance yung ginawa nila do'n sa machine. Kasi bandang huli 'pag nag-breakdown 'yan, ikaw din yung mamomroblema, sakit din ng ulo mo 'yan. Sayang ang Tama. investment. So, better to buy second hand because Hindi of nakakabuo ng yelo, 'di ba? warranty. Oo, warranty talaga. Warranty Oo, talaga yung the warranty best. din po. Number 1 yun, ma'am. Yeah. Next naman na question dito, gaano ba katagal bago mabawi ang puhunan sa water station? Sa water station, ma'am, ang ROI talaga yan kung maganda yung market mo at maganda yung tubig mo, 1 year. Kasi kasi yung ano, ma'am, tumatagalan talaga siya sa maintenance, siyempre mataas yung maintenance. 'Pag yung water source mo is madumi talaga, mas mabilis kasi magpalit ng mga membrane, mga filter, mas mataas po yung costing natin. Pero kung may maganda ka ring market, mas maganda rin 'yun. Kumbaga mas mabilis din natin makukuha yung ano natin, puhunan. Sige, share ko na lang din. Kasi meron ako, yung branch ko sa Catbalogan, sir, di ba, kaya ng setup nun. Yung branch ko sa Catbalogan, water station and laundry yon. Nung nagkaroon na kami ng published clients or returning customers and B2B accounts, pumapantay na siya. Minsan, mas mataas pa ang kita ng water station kasi sa laundry. Ngayon naman, medyo bumaba lang naman ng konti. Nag-drop down yung sales namin sa laundry. It's because tumaas yung expenses sa gas, sa kuryente, ayan. Pero nung yung old rates pa at hindi pa nagtataas si Meralco and hindi pa mataas talaga ang margin or profit sa laundry. Ngayon, para pumapantay na si water station. Minsan nga mas malaki pa siya. So, kapag ka talaga well-maintained, masarap ang tubig, yung sinasabi mong 12 months, parang kasi kailan ba na-install yung water station ko doon? I think last November. Pili ko nag-ROI na ako. 'Yun, ma'am, wala pang isang taon. Oo. Or malapit Mm. na. But sa wala pang 1 year, I think, yeah, kaya naman talaga. Kung natututukan, may B2B accounts ka, may mga reseller ka, well-maintained yung machines, at the most important, masarap yung tubig. Kaya talaga yung 12 months, 18 months, siguro late, pinakamatagal na yung 18 months. But ako right now, I think kaya ko siya ng bago mag 12 months or I know kasi sa number kasi husband ko ang nagche-check ng ano namin. Alam ko nga parang ROI na kami eh. Bilis. Ayan, kung nama-manage ng maayos. Sa Ice Cube, wala naman ditong tanong. So, next tayo. Okay, this is gonna be more on of the laundry business po. So, Alnor. So, bakit mas panalo ang LG commercial laundry machines kesa sa ibang brand? Ano bang meron with LG? Okay, si LG kasi Ito actually tanong to ng mga tao, ng mga aspiring laundrypreneur na nagko-compare ng brand kasi they wanna make sure that they have the best machines in their laundry shop. okay, si LG kasi, as what is marketed sa kanya, example yung mga specs na sinasabi about sa machine natin, yun talaga yung makukuha nyo. Yung capacity wise niya, yung efficiency, kung gaano siya katipid sa tubig, sa kuryente. Tapos, ang isa pang advantage ni LG sa ibang brand is yung mga spare parts niya, when it come to like example, kailangan mo ng spare parts kasi nag-breakdown yung machine mo, anytime available kaagad siya sa market. Compare dun sa ibang brand na example, pagka nasiraan ka ng machine, kailangan mo ng parts, mag-antay ka pa ng ilang days, mga 45 days, ilang months bago ka makakuha ng parts. Si LG kasi ready na dito sa Philippines yung mga spare parts nila, anytime makakuha ka kaagad kung kailangan mo ng spare parts. Tapos, yung maraming technician si LG na pwede mong i-contact or mas maganda kung yung mga supplier kasi ni LG, anytime pwede mo siyang kontakin, lalo na yung mga supplier na kung saan galing yung machine nyo, pwede kayong manghingi ng support sa kanila and then readily, meron mga ready na technician na pwedeng pumunta sa shop nyo para ma-address yung problem nyo sa machine. So kumbaga yung downtime ng machine mo hindi gano'n tatagal, hindi matetengge yung machine mo, hindi mababawasan yung kita mo. Yun yung isang advantage ni LG compare sa ibang mga Totoo naman yan. So, parts availability, not only the parts available, but also yung kanyang mga premium features na ngayon yung laundry web management system, No, na libre lang. na libre Wala kang lang, babayaran. payment, and also yung drain pump mas pinatibay, Yes. and naiiwasan yung mga delay sa time kasi it has the gyro system. Gyro na system. ganun. So, the best.
And may mga ano din, actually Sir Kim, may mga tanong din kaming nare-receive sa comment sections namin like, ano daw ba ang pinaka-perfect or the best business model or setup sa water station? So, is it mineral, purified alkaline, and ano yung differences nila? Sa sa business model, siguro maganda rin kung meron tayo nung ano, depende sa area, kung ano yung malakas na market. Pero kung hindi tayo sigurado, puwede naman tayong maglagay niyan ng may alkaline, may mineral, tsaka may purified. Pero madalas nama-market natin dito is yung purified talaga. Oo, masarap yung lasa niya, unang-una yun, masarap yung lasa niya. Pangalawa, yun nga, siya yung pinaka-safe na i-market pagdating sa tubig. Kasi bibihira kang makakakita ng customer na nagrereklamo na masakit siya sa tiyan. Hindi katulad sa alkaline tsaka sa mineral. Medyo may kabigatan talaga siya sa sikmura. Ayun. Ma Tsaka onti lang din naman yung naghahanap ng mga alkaline tsaka mineral. More on purified talaga tayo dito. Kasi it's because of the last. Kahit ako kaya pala alam mo before, alam mo sa mga bottled water, I actually don't understand bakit may mineral, bakit may purified at mas mahal sa mga bottled water ha. Tapos kapag nakainom ako dun sa mineral, hindi ko gusto talaga yung lasa. Yung pala kasi, ano ba pinagkaiba ng proseso ng mineral water at saka ng purified water? Sa pag-process natin 'yan, um, dumadaan pa rin naman sila sa purification process ng membrane, eh. It's just that may nilalagay tayo na additional na stages ng filtration para magawa siyang mineral. So, dinadagdagan natin ng minerals yung purified water para maging mineral water siya or maging alkaline siya. So, kapagka nadagdagan natin siya ng minerals, dun na nag-iiba yung lasa niya, eh. Yun, dun na nakakaapekto dun sa lasa, yung sa bigat ng tubig pagdating sa tiyan. Kasi nadagdagan na natin ng mineral content yung tubig. Pero hindi na po natin siya dinadaan sa membrane, ma'am, pagka mineral lang Pag yung mineral, hindi na dinadaan. Ididiretso na natin siya dun sa pinaka polishing filter. polishing filter. So with the two setup that you mentioned kanina, alin yung mas mahalan, mas mura? Mas mura po yung mineral setup. Kasi wala siyang ano, hindi na siya dumaan sa membrane, Kumbaga, yung membrane kasi diyan nase-separate yung minerals tsaka yung purified water. Kaya pala lasang tap water. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pero safe naman para inumin ng ang mineral. Safe naman, ma'am, basta pasok siya dun sa required ng DOH, yung TDS. TDS natin. Oo, kasi lasang tap water talaga siya Wala na Hmm. bago sa lasa, unlike the purified water. Okay, next question natin. Magkano daw ang diskarte sa presyohan ng laundry shop? Wash, dry, fold, magkano? And sa water station? Okay, sa laundry depende sa market, sa area kasi siyempre pagka nagtayo ka ng business usually hindi naman ikaw mag-isa lang diyan, bihira naman yung ikaw lang mag-isa. So depende 'yun sa market ng yung sa competitor mo ipapantay mo lang 'yun. So usually meron yang mga package. So, minsan nag-range 'yan, yung isang package kasama na lahat 'yun, wash, dry, fold at saka yung sabon minsan nasa mga 200, ₱210. So iba naman, lalo na yung mga nagpapa-self-service, separate naman yung singilan nila do'n. So example, pagpalagay natin, ang wash nila is ₱60, ang dry nila is 70, and then yung fold, additional na lang yon depende sa, customer kung magpapa-fold sila. And then yung mga sabon minsan pagka DIY, yung mismong client na yung nagpo-provide. So depende sa market, depende sa area kung nagpapa-self-service or drop off yung, process nila sa laundry. Pero ang sa laundry shop kasi may 'di ba may laundry shop kami diyan sa pricing namin is dalawa for the laundry, pero full service lang kasi ang doon, ang pina-practice natin. For 45 kilos, we're charging the customer 220. But before it was just 210. Nagtaas na kasi din ng kuryente, 'yan, yung gas kaya nagdagdag tayo. For the 6 to 8 kilos naman, we're charging like ₱250 per load. Kasi nga nagtaas na din. Mas nagtaas na din kasi yung tubig and kuryente ngayon. So for the water station, ano naman po ang presyohan na
applicable or masasabi na kikita ka kapag ganito yung for a purified setup for Sa every bote? water station po, ngayon nasa 35 pesos na po yung pinaka-ano, eh. Exactly, pinakamura. Mm. Ang Kumbaga reseller kasi mostly, sabihin hindi mostly kasi may iba talaga gusto nila direct to consumers, eh. So, 'pag reseller magkano naman yung discounted price na siguro ibinibigay? sa reseller natin puwede tayo mag 20 to 25 depende yun sa area depende kung gaano kadami yung kinukuha nung reseller. Okay. How about for the ice cube machines? I think for the ice cube, ang presyohan naman ngayon is nasa 15 pesos per kilo. Before it was just 10 ang pinakamura. But since tumaas ng kuryente, tumaas ng tubig, it increased to 5 pesos per kilo. Yan. And also, may question din dito. For the laundry machines, alin ang mas matipid? LPG na dryer or electric na dryer? Sa kung tipid ang pag-uusapan, kung ang pag-uusapan natin is yung cost every process, mas makakatipid ka sa gas. Pero minsan kasi, meron kasing area na ang required nila is electric kasi bawal yung mga gas na equipment. Like for example, sa mga condo, yung mga malalaking building, and then yung kung balak nyo is doon magtayo, ang re-require kasi nila is kailangan talaga walang gas na involved. So, ang nangyayari, si client, bibili sila ng Yeah. electric machine. Pero as much as possible, ang mas recommended namin is gas type para mas less yung konsumo sa kuryente and then mas efficient siya during sa Drying pagda-drying. process. Kasi ang electric kasi mas matagal yung process niya sa drying compared dun sa gas type. So, it will lessen din yung production kasi mas Mm. matagal yung Mas matagal drying yung niya. process. Mas Oo. matagal yung process So, kasi kung papipiliin, mas efficient is gas type na machine. pili ko yung mga hindi hotel or condo na gumagamit ng electric. Meron yung mga jumper tsaka yung mga mahilig sa jumper, yung mga Pwede na lang nagja-jump. kung example naka-solar setup ka, sarili mo yung building, solar setup, mas maganda or mas Yeah, mas electric. magandang sa electric talaga. Correct. Kasi wala kang konsumo sa kuryente pagka gano'n, pagka Yes. naka-solar ka. Lalo na kapagka ang mo doon kasi ang laundry places naman operating umaga, tanghali. So, ibig sabihin, Oo, wala right namang timing, perfect timing. Alam mo kasi mm. sa mga natutunan ko din sa solar is may mga napanood kasi ako na parang kahit naka-solar sila, parang ang mahal pa rin ng consumption nila. Ang problem kasi wala siyang battery and it is not in the perfect timing. Kung wala kang battery, kumukonsumo ka sa gabi. Ibig sabihin, wala kang mga tirang kuryente, Stored energy. stored energy na gagamitin mo para sa household use mo. Like in laundry business kasi 'di ba, araw siya ginagamit. So if you have a solar, perfect timing din ang Oo, kasi paggamit. wala kang kukonsumo sa araw Oo. pagka may solar ka. Yes. So, bongga. Wag lang tag-ulan. Yes. Ayan. Paano gagawin kapagka may nangupas o nasirang damit? Siguro ito, ako I'll be the one to answer this. Paano kasi sa operation 'to ng laundry, eh. Paano ang gagawin kapag may nangupas o nasirang damit? Eto alam mo ang hirap nito ma-determine kung na kanino ang mali or baka mamaya kasi dinala siya sa laundry shop, kupas or Gano'n na sira na talaga yung yung kondisyon. kasi hindi naman natin siya iniisa-isa, eh, kapag kasi nasalang sa machines. So, ang nangyari din yun kasi sa amin, even sa ibang mga clients natin. So, what we do, meron tayong JO, 'di ba? Meron kami yung video na ginawa doon. It has a terms and conditions. So, if ever, upon investigation or it cannot be determined sino ang may mali or baka sira na talaga o kupas na yung damit na dinala sa laundry shop, the laundry business owner or the owner of the shop will only pay kung ano lang binayaran din sa kanya. Ano lang din yung binayaran kay business owner. So, parang ibabalik mo lang yung binayad. So, that will be safe. Kasi baka mamaya may nasira ng upas tapos hindi pala kasalanan ng shop mo. 'Di ba? Baka mamaya may mag-demand ng Naalala ko, hinaydad talaga ako ng bongga. May isang nagpalabas sa Laundry Wave sa Catbalogan branch ng isang load. Tapos meron kasing nasirang damit pero yung sabi kasi ng staff, hindi naman daw well off kasi talaga yung nag-draft na so possible talaga may mga silang doon. So, ang diniman sa akin alam ba kung kaya nayanig talaga ako.
kailangan ko siyang bayaran ng 1 million. Bongga talaga. Nayanig talaga. Sabi ko, wait lang, ano ba yung mga damit mo? Mas mahal pa yan sa mga damit ko. Ano po ba ang, alam mo, hindi ko napigilang magano kasi nga, di ma parang she's like scamming me ha. Sabi ko, ay, hindi po ako pinanganak kahapon. Parang hindi ano. Sabi ko, based dito sa ano natin, JO, kung ano lang po yung binayaran namin, ibabalik lang din niya. So, sometimes it's really hard i-determine kasi lalo na kung isa, dalawa lang yung staff mo. So, yun ang pwede nang gawin. They must have a JO, job order sa laundry shop nila. Ayan. Sa Ayan. Next naman, paano ba i-handle ang pagdagsa ng tao sa water station and laundry shop during peak hours? Ikaw. Sa laundry shop naman, meron naman tayong process na example pagka, tambak na yung labahan natin, minsan kasi, yung iba ayaw na nila nung mag-antay. So, nangyayari napupunta sa naghahanap ng iba. Ang Yes. ginagawa ng iba para hindi magmukhang, tambak, ang ginagawa nila pinapasok nila sa loob. May storage sila sa loob ng shop nila, tinatago nila yung mga pending para at least magmukhang walang pila. Para just in case na kahit tambak kayo and then may magdala, may iwan pa rin nila kasi iisipin nila ma-process pa rin yung labahan within the day. Yes. So, Mm. ang iba naman ginagawa ng business owner is kapag during peak hours tapos lahat gustong makuha na. Lalo na kapag ka Sunday, nangyayari to. But sometimes depende sa location na kapag ka may mga uniforms, they are demanding dapat same day makuha na nila. So, ang ginagawa ng mga staff, matatalino yung mga staff, kung tinatanong nila may uniform po ba dito, walang uniform, wala po ba dito yung urgent ano, kung yung may mga uniform at urgent na mga clothes na gagamitin agad kinabukasan, yun ang una nilang isaalang. Then yung mga less urgent, yun ang hinuhuli nilang isaalang. Kumbaga pina-priority nila yung mga Ano yung mga uniforms. Nangyayari kasi yan kapag ka weekends. Saturday, Sunday. Kumbaga nagpapa-rush, nara-rush Yes, oo. Pero hindi na sila din nagcha-charge ng rush kasi nga, lalo na kapag loyal customer ang and mga medyo regular tight yung clients. competition din. So, gano'n na lang diskarte na ginagawa nila. Yeah. Sa water station naman, Sa water station, pagkatambak kasi yung galon, ibig sabihin, hindi kinakaya ng machine. Kailangan natin mag-upgrade. Kailangan nag-upgrade Tama. na. Kasi yung marketing sa water station, mas mabilis mag-deliver. Mas mas kukuhanin ka ng customer. Yun, kaya dapat may iwasan din yung pag natambak yung galon, sobrang dami. Matagal yung deliver. Dapat gawa natin ng paraan para mapabilis pa yung process, yung sistema ng pagde-deliver, pagre-refill. Yan. Baka kulang sa membrane or kulang sa space pa. May or ganun po. kulang sa tangke. Kulang sa tangke, yun po. Ayan, oo nga 'no, or mamaya yung sink mo kulang din Kulang sa para paghugas mas po. mabilis yung Yes production. po. So, may mga factors din pala kapagka marami ka ng customers, regular returning customers, dapat pala you will do upgrades as well. Kasi yung water station equipment natin is upgradable din naman 'to, Yes 'di po, ba? upgradable naman. Oh, 'pag madami na palang customer, like for example nagto-200, 250, 300 ka na, if you think na parang nagko-cause na siya ng delay, upgrade sa sink, upgrade sa membrane, upgrade sa water tank. Upgrade tayo ma'am sa membrane. Number 1 po yun na ano. Mag-upgrade din tayo ng pre-filtration, yung mga water softener natin. Palalakihin po natin. Then sa mga pump, kasama rin po yun. May natutunan ulit ako ngayong bago. Apply ko yan sa ano, kasi sa Katbalogan, yan ang problem ko naman. Bumabagal yung delivery namin, not because of kulang kami sa vehicle, but actually because of, malalapit lang naman kasi ang ano, nakapunta ka ng Katbalogan, di ba? Lalapit lang ng mga establishments doon. Ang problema talaga at lagi na ng mother ko doon is yung tubig. Yung tawag dito, yung paggawa ng product, nauubusan daw sila. So, kailangan ko na talaga mag-upgrade. Sige. Upgrade natin 'yan before mag 1 year. Okay. And then, so gano'n din pala, and dun sa sagot ni Sir Kim na ano ko din na, sa laundry, kaya din pala natatambakan kasi kulang din ng Kulang sa makina. equipment. Ang Kulang problema sa kasi, equipment. example, yung laundry shop mo is design lang talaga for 3 sets. Oh, 'di ba? Tapos wala ka ng space for expansion. Ang mangyayari, kailangan kung balak mo mag-expand, kailangan mo maghanap ng ibang location. Or may malapit sa location mo para at least may paglalagyan ka ng mga panibagong machine para yung tambak mo, may process mo sa kabilang shop. Ganun yung mangyayari. Or, 'pag naghahanap ka pala ng location, yung meron na din kasama na sa fino-forecast mo din yung
For expansion. expansion, yes. So, pwede naman 3 sets lang muna ang machines Budget kasi kaya ng mo, oo. budget. Pero pang 5 sets o kung hanggang ilan Oh, man kaya yes, ng yung abang machine. niya. May provision May dapat. provision. Kasi importante siya kapag during peak days, peak Yes. hours, tapos Mm. lahat gusto mauna, yung mga staff mo nakasimangot na. Kasi nga, inaano na sila, dapat mauna to, di ba? Actually, Yes. nai-stress din yung mga staff. Ah, Okay, now I understand. Dami ko natutunan. mm. Okay. Next is, pwede daw bang kahit anong sabon gamitin sa laundry machines? Pwede naman lahat. Lahat ng sabon is design naman talaga for panglaba. Ang dini-discourage lang namin as much as possible, ang gamitin natin sa lalo na sa mga commercial laundry machine is liquid lang. Kasi ang powder kasi is, nag-iiwan po siya ng, mga residue. Kasi yung powder may kasama po yung chalk, which is hindi po yan di-dissolve 100%. Tapos possible po yang mag-cause ng bara doon sa loob ng machine and possible mag-cause ng problem. So as much as possible liquid lang para at least yung sa ano na liquid pagka sumayo na sa tubig wala na siyang maiiwang residue. So pagtapon din ng tubig masasama rin siya sa pagdi-drain. So walang maiiwang residue doon sa loob ng machine. Okay. So, water station, kasi di ba naglilinis ng bote ng yung dini-deliver natin. Anong klaseng sabon ang ginagamit natin dito? Unscented po na dishwashing soap. Kasi kapagka gumamit tayo ng scented, madaling kapitan ng amoy yung mismong mga galon, eh, yung mga container. Tapos yung amoy na yun, hindi na naaalis kahit na anong gawin natin. Very sensitive kasi sa chemical yung mga container natin, lalo na yung plastic. Oh. So, bawal gumamit ng Joy. So, Bawal any po. brand naman basta unscented. Unscented lang talaga. Okay. Pwede Hindi din naman sa- ano yun sir, maglalasa doon sa tubig. Maglalasa rin siya, sir. Pagka naamoy mo yung galon, kung ano yung naamoy mo, yun din talaga malalasahan mo. Tapos kahit anong hugas mo doon, kung nandun yung amoy na yun, malalasahan mo talaga yun. Okay. Noted on that. Makakontaminate kasi yan eh. Kasi pag naubusan ng sabon, ang gawin ng mga staff, bumili ng Joy. Huwag naman. Pwede nila gawin Makakontaminate yung yun. galon. Mawawalan ng customer. Ayan. So, sa laundry and water station, ilan ba ang kailangan para hindi gahol sa operation? Sa laundry. Sa laundry depende sa dami ng sets. Example, meron kayong 3 sets, pwede na po diyan is 2 hanggang 3 tao. Dalawa. Oo, lalo na pagka peak hours kasi siyempre ang example pag meron kayong 3 tao, yung isa niyan is yung magkakaha, tapos yung dalawa niyan possible magtupi or yung isa magtutupi, yung isa naman mag-pick up and deliver. Para at least simultaneously iba-iba yung ginagawa nila para maging efficient yung process ng shop. Yeah, para hindi din maging reason of may mga nawalang items kasi naihalo sa ibang latahan. Kasi pagka mag-isa lang or kumbaga masyado ng loaded yung staff, nagkakaroon ng kumbaga kalituhan, hindi na niya alam kung yung mga sunod-sunod na ginagawa niya, nagkakamali siya, and then nagkakapalit-palit yung mga damit. Yes, natatag yung basket ng ibang pangalan. Yes, oo, ganun na. So Nangyari doon na yan. magkakaroon ng problema, magreklamo yung customer, Complain. katagalan, hindi na kayo babalikan ng customer dahil mali-mali yung Bad process nyo. experience. Yes. And it can be a reason as well, no? Kapag understaff ka, mag-resign sila kasi nga sobrang bigat na nung Loaded, trabaho. masyadong loaded, na. hindi kinakaya. Hindi kinakaya. Sa water station naman, Sa water station, ano nga yan? ilang staff ang kailangan para hindi gahol? Sa water station kung mga 100 container a day lang yung nabebenta, kaya na ng 3 eh. Pero kung magto-200 ka, kasi yung pinaka-quota mo sa isang delivery dapat at least 100. Isang deliver mo. Ngayon kung nagto-200 ka na, dapat may 2 ka ng service na Totoo, na Ba- nagde-deliver. yes ma'am. Yun po yung pinaka-basehan doon or minimum. Sa dishwasher kasi kaya naman ng 1, 2 eh. Kahit isa lang, actually, refill. kahit isa nga lang, kaya naman. Ang kailangan mo talaga dyan taga-deliver. Deliver po. Deliver. Kailangan kasi pag nag-deliver, isang vehicle, pahinante ka sa tsaka driver yun. Pagka driver lang, sumusuko yung driver kasi siya din na nagbubuhat. And then problema kapag walang parking yung dinideliveran. Yes, So, pagka delivery vehicle, 2 dapat lagi diyan.
So, kung 100 lang naman ang targets, 3 kaya na. Taga-refill, pahinante, tsaka driver. Yes po. Okay. Sige, next question naman natin. Paano iwasan yung amoy kulob sa loob ng drum, ng washer? Washer. Sa washer naman, tinuturo naman natin 'yan sa mga client natin upon installation. So, meron tayo para maiwasan yung pag-aamoy kulob, meron tayong pinapagawa sa kanilang daily maintenance. Kumbaga gagawin niyo 'yun after ng operasyon ng shop para at least kinabukasan hindi mag-amoy kulob yung machine niyo and then, diretso na po salang sa pagka nag-open yung shop kinabukasan. Okay. Tapos, meron din yung ano, iwan niyo lang yung washer na naka-open overnight para at least meron siyang airflow and hindi siya mag-amoy kulob dahil dun sa tubig. So, since dapat sa daily maintenance routine every after shift? Everyday pagtapos ng operation, Every dinidilay. after no? Okay. How about naman po sa water station? Ano yung mga checklist to do bago magsara? Bago iwanan ng mga staff yung water station? Unang-una ma'am yung ano, yung tangke, kailangan siyempre dapat laging may laman yung raw tank natin. Kasi, yung backwash, katulad ng mga automatic, nakaset yan ng after operation eh. Ngayon, pag nag-backwash siya tapos walang laman yung raw tank natin, possible na hindi niya matapos yung cycle no maintenance niya. Baga, tulad niya sa water softener, meron siyang, ah, meron siyang target na para mawala yung salt sa ano, sa loob ng resin o yung salt na nandun. Kailangan 10 minutes yung pinaka-minimum na backwash niya. Ngayon, pag naubos, kung walang laman yung raw tank, magiging maalat yung tubig. Kung hindi niya natapos yung pag-ano niya, pag-backwash na. Oh, that's nice. Oh, may bago na naman ako natutunan. So, ano ba yung mas okay? You mentioned kasi backwash, automatic or manual? Anong pinagkaiba nila? Sa automatic, ano, Sa automatic backwash, sineset natin siya by time, kung kailan siya magba-backwash, tsaka gaano katagal. So, ang mga head natin, madalas sineset natin 'yan after ng operation. Tapos sa manual naman, kayo yung magde-decide kung kailan niyo siya iba-backwash. Kung gaano katagal, kayo rin ang makakapag-determine niyan. Tapos ang kagandahan lang naman nilang dalawa, sa manual siyempre ikaw yung nag-ooperate, ma-ooperate mo siya anytime para mag-maintenance, especially do sa water softener. Maso-soften mo yung water anytime. Tapos dun naman sa, tawag dito, sa automatic, maganda din naman sa kanya kasi pwede mo rin naman i-cycle yan ng mano-mano. Yun lang naman. So for me, mas maganda yung automatic kasi pwede mo rin siyang i-manual dun. At unlike dun sa manual, talagang kailangan ng assistance ng tao para magawa mo yung maintenance ng machine. Okay. So, what's the price difference? No, estimated. Which one is cheaper? Yung mas mahal? nasa ano po kasi yung difference yan eh, yung isang head nasa 15,000 each. Oh. 10 to 15,000 Pero po. sabagay, maliit lang din naman yung price difference nila. So, better to go for automatic. Automatic. Para sa amin. Kasi kumbaga mawala man yung taong inaasahan mo dun sa ano, sa water station, kusa pa rin na mag-ooperate yung ano eh, yung maintenance ng filter mo. Ayan. Anong pwedeng mangyari sa equipment kapagka nakalimutan mag-backwash for manual? Per manual, number 1 po yung lalong-lalo sa softener kasi yan yung may pinakamalaking trabaho diyan eh. Kapagka napabayaan yun, nag-hard yung tubig, especially sa mga deep well supply. 'Pag nag-hard yung tubig niyan, meaning niyan magiging, struggle para sa membrane na gawin siyang purified. So, may instances pa na puwede niyang baran yung membrane. Magpalit ka ng mas maaga ng membrane ng dahil lang do'n. Simpleng-simple lang, hindi lang nai-backwash pero Ang laki ng malaking ano gastos no, yun. negative or bad impact niya. For the next question naman na na-receive natin from sa comment section, ilang stages ba talaga ng filtration ang kailangan? Kasi po 'di ba, may mga mino-market na 26 stages, 32 stages. So ilang stages po ba ang kailangan for a mineral setup for a purified setup? Sa ano natin ma'am, sa stages,
Ang totoong stages talaga ng RO natin, yung mga water refilling natin, 4 stages lang po talaga yan. First stages lang. Yes po. Ano lang po yung mga 36 level of filtration, yung mga ganun. Is marketing Yes. lang po yun. Marketing strategy. So, just 24 marketing. stages, ganun. Pero yung totoong stages po talaga is 4 lang. Yun po yung ating multimedia, carbon, water softener, then yung reverse osmosis. The reverse Yun po talaga yung osmosis. totoong. Oh, ano yan. akala ko po dati, alam niyo nung wala pa po akong water station business, ang akala ko, yung pag sinabing 26 stages of filtration is 'di ba yung may mga blue filter, akala ko 26 din na gano'n. 'Di ba nakakaloka? Yun po So yung parang ah, maling nakasanayan na lang nung nagbebenta. so false marketing. Parang false marketing. So 4 Para lang pala talaga makalamang lang siya. sila sa mga Oo. gagawing tataasan yung mga stages. Pero yung totoo po talaga, 4 lang na process yan. 4 lang na process. Okay, ang next question naman natin is, bakit kung minsan lasang gripo yung tubig sa water station, may mga ganito ba incident na lasang gripo yung tubig sa water station? Parang galing lang sa gripo. Oo, may tubig. mga ganito ba? Or ito yung mga lang, mga Pagka ganun, fly-by-night na kapag water ganun po yung station. nangyari, pagka naka-encounter po tayo ng mga parang lasang gripo nga lang yung tubig, is isa po yun sa mga dahilan na butas yung mga membrane natin, or butas yung membrane po. Pag butas yung membrane, mataas ang TDS. Nakakalusot po yung mga minerals. Kaya yung parang yung lasa ng tubig hindi nagbago. Isa po yun sa mga cause. Doon po natin i-check din. Sa mga rin natin ma'am, sa mga container, baka mamaya na hindi nahugasan ng maayos, isa yun sa mga nag-iiba yung lasa. Baka mamaya nilagyan nila ng sabon. Pagka na-deliver sa customer, iba yung lasa. Yung pala, may dating chemical pala doon na hindi natanggal. And it's not safe din, no? Yes po. Kasi pwede siya mag-cause ng contamination at pagkasira ng tiyan, no? Nagko-consume. Yes, ma'am. Tsaka sa rin po, sa mga maintenance ng machine natin. Katulad ng mga pagbabackwash ng mga elements natin, yung mga multimedia, carbon, and then water softener. Pag napabayaan natin yung mga maintenance yan, doon nagkakos yung mga ganong problema. Kung baka nababago or bumababa yung quality ng product. Yes. So, kailan ba dapat ang maintenance ng membrane? Sa membrane natin, ma'am, usually naman, ang maintenance niyan, pagka nagkaroon na ng mga problema, katulad nung bumaba yung production, yung makikita niyo po yun sa mga flow meter, naglalagay po tayo ng mga flow meter, doon niyo po makikita kung barado na, kailangan natin siyang palitan. And then, kung mataas naman ang flow ng tubig, yung TDS naman ng tubig, doon naman makikita kung yung quality ng tubig. Kumbaga, pag mataas na yung TDS, kailangan natin palitan yung membrane natin. Okay, speaking of TDS, yun yung sunod na question from the comment section eh. Ano ba yung TDS? What does TDS stand for? And ano daw ang dapat na target level lang ng TDS? So ang TDS po, ang ibig sabihin niya is total dissolved solids. Ito po yung minerals na na-dissolve dito sa tubig na hindi na nakikita ng mga mata natin. So, yung TDS para sa isang business na water refilling station, ang nasa standard ng DOH po is 10 lang dapat yung TDS niya. Below. 10 below. 10 po. below. Yes po. So, ang TDS naman po, before mag-grow water tank, yan naman din po yung isa sa mga binibilang natin para ma-determine kung anong klaseng membrane yung gagamitin natin dun sa machine. Kasi usually, pagka deep well, nasa 200 to 300 yung magiging TDS niya, no? Pwedeng mas mataas pa. Kapag ka naman nawasa naman ng supply, mas mababa yung TDS niya, nasa 100 or below yung nagiging TDS. Yan. So, mas nakakatipid naman tayo sa maintenance kung gano'n lang yung TDS natin. Kung mataas, syempre, mas mataas din yung costing. May tanong din ako, parang gusto ko lang i-add tong question. Kanina na-mention natin, dun sa ibang yung mga naunang tanong, na even yung pinakamakalat na tubig or yung pinaka-deep well na ay pwede pa rin natin siyang ma-process. Yes. So, anong TDS level? Sa TDS pa rin tayo nagbe-base. Yes, ma'am. Kasi pagkatulad niyan, pagka seawater kasi sobrang taas na nung Libo-libo na. TDS nun. Ngayon, may mga ibang process na po ang gagawin natin, dinodouble pass na natin. Baga, dinaan mo na siya sa purify, gagawin mo na siyang
idadaan mo na siya sa RO, then idadaan mo pa siya ulit sa RO para mas bumaba pa yung TDS level ng tubig. So, pagka gano'n ang setup, hindi siya advisable for a water station. Normally, yung mga ganyan like resort, hotel, or industrial setup. Yes, ma'am. Kasi malakas siya sa maintenance po eh. Exactly. So, kapagka water station business yan, Dapat baka hindi dapat po, rekomenda. sa water station business, dapat maganda talaga yung source ng tubig. Oo. Number 1 po yun. Para mabilis yung ROI, then makikita agad kung Hindi masyadong mataas ang profitable talaga. maintenance din. Yes po. Kasi kapag mas maganda ang water source, mas maliit or hindi gano'n kalaki Ang maintenance. ang investment sa equipment. Yes, ma'am. Tama po. Okay. Gotcha. Dami ako natututunan. Okay, and then, ang next question na na-receive natin is, gaano daw kadalas dapat mag-backwash for the manual setup ng water station? Sa backwash naman po, may mga gauge kasi yung mga filter natin, yung mga media natin. Ang standard talaga niyan, dapat doon tayo mag-base sa gauge. Kung may tumaas yung gauge, saka tayo magba-backwash. Pero nakasanayan din natin na kung depende na rin sa nabebenta natin. Kasi minsan baka hindi nila ma-monitor yung pressure gauge niyan, mapabayaan. Kaya kung kunyari nasa 200 container ka na a day, mag-everyday ka na backwash. At least sigurado tayo. Nice. Okay. And next question is, anong gagawin kapag maingay na yung RO? Umiingay ba ang RO pump? RO pump, hindi naman siya umiingay pagka walang sira. Pagka umingay yung RO pump, ibig sabihin may sira po yung mga bearing, mga ganon. Oh, mahal ba ang repair nun? Ang parts replacement? Sa pump, ma'am, hindi naman po ganun kataas yung cost nun. Ang ano lang nun, ma'am, made-delay kayo. Baga, kailangan meron din kayong backup pump. So, ideal dapat sa setup, kasi meron kaming client sa laundry business, 'di ba? He's from Cavite. Ang ginawa niya kasi hindi maiwasan sometimes na yung water pump is Magbe-breakdown talaga. nag-o-overheat, nagbe-breakdown kahit may APC na siya. Mm. So, ang ginawa niya, dalawang motor Motor. pump with APC ang nakaseta. Pag nasira 'to, Switch lang sa isa. switch lang dun sa isa. So, is it advisable as well for the water station? Sa water station kasi bihira naman po mangyari yun eh, yung masisira yung pump. Kasi lahat ng equipment na nilagay natin dyan, merong mga protection para sa mga dry run. Automatic, hindi na po aandar yan. Oh, that's nice. Okay. Next naman na question, paano ang diskarte sa delivery para hindi laging late ang delivery sa mga customers? Parang this is more of dalawang factor ata 'to, 'no? Kasi ang tanong niya dito, paano ang diskarte sa delivery para hindi laging late? Parang dalawang factor, sa tao at saka sa Machine. machines. Yes po. Totoo naman po yun. Sa machines, ano ba yung pwede maging factor para hindi 'pag may sira? Pag may sira, then dapat mataas yung production. Kumbaga, mas mataas yung capacity ng machine. Mas mabilis kasi mag-refill pagka mabilis yung mag-produce ng tubig yung machine. Hindi ka pantay nung makina yung dami ng binibenta mo, talagang babagal yan eh. Kasi kung ang dinedemand sa'yo is yung 300 gallons yung naibibenta mo sa isang araw, tapos ang makina mo, ang kaya lang i-produce 200, talagang mabagal yun. Sa 300 gallons, let's say sa 200 gallons, ano yung ideal naman na setup? Dapat ma'am, nasa na tayo, pagka 300, mas maganda, naka-quad membrane ka na nun. Nasa So, 12,000. 12,000? Para mabilis. Aray. Kaya pala. Saglit lang. Sasaglitin niya lang yung isang galon. Kasi 8 hours lang po tayo pwedeng mag-deliver, ba ma'am? O maiksing oras lang. Okay, dahil dyan, nagpapa-upgrade na talaga ako to quad membrane. Oo nga, kasi yan din ang naging reason bakit kasi umaabot na din talaga kami ng 300, minsan lumalagpas pa kami per day ng 300. So, kaya lagi nasisira yung ko nun, 'di ba, tumatawag sa'yo si mama. So, minsan dahil walang tubig, walang mahigop na tubig. Tapos minsan naman, dahil pala talaga yung equipment din. Na na siya ma'am, full capacity na siya. Mga kumbaga. pigang-piga. Nasagad na yung Pigang-piga na niya, siya, yung product. sagad na. Sagad na. Kaya nga, sige, kailangan na talaga siyang i-upgrade. Ayan. The next naman natin na question na na-receive. Gaano katagal bago masira ang purified water sa tangke?
purified water sa tangke, ma'am, nasisira lang naman yan pagka hindi natin siya, na-store ng maayos. Kunyari, naaarawan, yun, number one yun na nakakasira. Nagkakaroon kasi ng lumot yan pagka naaarawan. Kaya siya nasisira. Pero wala naman talaga siya expiration. Pero sa water station kasi, pagka na-stuck yung tubig, automatic, magpa-flashing ka. Pag tuwing umaga, kasi na-stuck na siya ng gabi, magpa-flashing ka muna. Para at least, maganda yung ng tubig, yung lasa. Nice. Okay. So, may mga naririnig kasi ako before na 3 days lang, 7 days lang. So, wala pala talaga as long as Yung properly stored. properly stored. So, dapat hindi direct sa sunlight. Oh, how about naman? Kasi 'di ba may mga water station na nakaano sila, 12,000 GPD, yung quad membrane. Pero minsan hindi naman lahat nagagamit. So, ang ginagawa nila, kung may mga bote pa sila, nagre-refill na sila para ready sila sa pagdating ng Kinabukasan. kinabukasan ay may mga i-de-deliver na agad sila. If ever, worst to worst case, hindi pa nabili or wala pang pagde-deliveran, yung na-store na water sa galon, gaano naman katagal yung lifespan? Para na rin safe po, yung mga ganong senaryo po, nasa 1 week. 1 week. Kasi yung tubig, ma'am, hindi naman talaga yun yung puhunan mo, Pwede mong palitan na lang yun kasi mababa lang ang costing nung laman, eh. Yung mataas talaga diyan yung services So, yung mas mataas paghatid. yung contamination niya sa... Pag nasa galon, mas mataas yung chance na magkaroon ng Paano contamination. ba pala yung mga bottled water na nabibili natin? Nag-undergo po kasi sa sanitation yun, ma'am. Nagdaan pa sa UV light yung mismong mga bote na yun bago sila nirefillan. Katulad sa mga Nature Spring, sa mga Wilkins, yun, ma'am. Absolute. Yes po, bago sila na ilagay sa bote, dumadaan sa UV sterilization mismo yung bote na yun, eh. Not unlike yun dun sa ating mga galon sa water refilling. Syempre, walang ganun. Hinugasan lang natin sila. Understood. Okay. So, pero wala akong nakikita sa mga bote like sa mga bottled water, wala akong nakikitang mga expiration. Wala din ba siyang expiration? Yung container natin na ginagamit sa water refilling, meron po. May expiration po yun. Gaano katagal po? Ang niyan, parang nasa 6 to 1 year po dapat yan pinapalitan. 6? 6 months to 1 year. Oh, matagal din pala. Mm. So, woods din pala. Akala ko naman parang Kasi 7 days magkano lang na or siya, eh. 2 weeks lang. Ay, tagal din pala. So, ibig sabihin, pag umabot na yung galon, sir, ng 1 year na gagamit, dispose mo na yun. Dapat dispose na yun. Oh. Pero, Kasi syempre, nag-produce na ng microplastic yun, eh. yun. Kasi yun sa Yung mga tangke ba na ginagamit sa water station, is this food grade? Yes, food grade po yun. So, okay, pag food grade, ito yung mga hindi kinakalawang. Pero Safe po. nilulumot ba to? Hindi naman po. Pagka, nilulumot lang po yan, ma'am, pagka yun naarawan. Pag naaraw. Naarawan, Okay. no. Understood. Okay, next question na na-receive din natin. Paano kapag bumagsak sa microbial test? Anong next step? Nangyayari ba to? Na sa unang test, bumabagsak, anong pwedeng gawin if ever bumagsak? O ano yung mga factors din? Bakit bumabagsak sa, anong tawag natin sa ganung test po? Water laboratory. Opo. Mostly sa ano po yan, eh, sa pag-collect ng sample. Kahit na sabihin natin na malinis na yung tubig natin, pero improper yung pagkakakuha ng sample, pwedeng yung mismong sample na contaminate siya bago pa pumasok dun sa container niya. Ayun. Siyempre, yung mga factors na yun na pwedeng magpa-contaminate sa kanya is mga bukas na electric fan, bukas na, mamaya, hindi naka-face mask yung kumuha ng sample. Hindi naka-gloves. Hindi naka-gloves. Ayan. Tsaka, number 1 din dyan, kapag ka kumukuha ng sample, is yung tip dapat ng pagpasok ng tubig sa bote, hindi talaga sasayad dun sa uso ng bote. Talagang diretso siya doon sa loob mismo ng bote. Kahit na sabihin mo na nagdaan na yan sa UV, na linis na maigi yung paligid, na kuskus mo na yan, yung pa isa, kailangan talaga yung mismong gripo, lahat yan, yung paligid, malinis yan bago ako kumuha ng sample. Kahit yung amoy na mas maganda nga sarado din yung mismong tindahan pagka kumuha ka ng sample para kung may usok, dumi na na mapigilan mo yung pagpasok ng usok o yung hangin habang kinukuha yung sample na yun. Kasi ultimo yung pag-ihip ng hangin sa labas, pwede makakontaminate sa sample yun.
Kaya pala most ng mga water station laging closed door at naka-glass. Yes Para po. hindi walang hangin na makakapasok. So, advisable sa mga water station kung kaya ng budget dapat naka-aircon. Yes ma'am, kung Mas kaya ng okey. budget. Kung kaya ng budget mas Kasi ang okey. init baka Mas okey 'yun. Okay, Eh, pag bumagsak, ano dapat ang gawin? Magpapa-retest po. Magpapa-retest Retest kayo. lang. Retest So, lang. wala namang gagawin sa setup. Sa setup, check din natin ma'am yung UV. Tingnan natin baka mamaya busted na yung UV natin. Busted yung Yung bombilya. product tank, baka mamaya may mga lumot-lumot na, hindi natin masabi. Kaya lang, double check yan. Didi-disinfect din po yan. Pero kapag ang microbial test o yung water lab test, is this every month? Meron tayo every month, ma'am, na chine-check. Yun ay, ang alam ko, parang micro yun eh. Microbiology. Every month. Then Microbiology test. meron tayong every 6 months. Depende yun sa sa company yung tawag nito, water laboratory. Pero kailangan. required ba na every month siya? Yes, ma'am, required po yun. Meron tayo every month. Pero nasa 500 pesos ata 500 yun. pesos. Okay. Kasama yun, ma'am, dapat sa budget nila. Oo. Kung 500 pesos mo, kayang-kaya naman. Kasi yun din yung panlaban mo, ma'am, sa customer. Pag sinabing, ang pangit ng lasa, sumakit yung tiyan ko, Oo. may papakita ka po na. Correct. Kasi may mga ganong klaseng complaints na nakikita ko sa mga groups ng water station na meron daw nagko-complain na sumakit ang tiyan nila. Pero buti na lang daw, monthly sila yung water test. Water test. Kaya nailalaban nila. Siyempre, kasiraan yun ng water station. Yes, ma'am. So, for safety mas maganda talaga monthly. Kung 500 pesos na, why not, diba? Okay, next naman natin, I think this is all about the ice machines, ice business. Ayan, bakit ang bagal, ito yung question to ng isang nag-comment, bakit ang bagal ng bagsak ng yelo or harvest ng machine ko? Ano yung mga factors doon? So sa ice machine naman, depende po yan, maraming factors yan. Example, isa sa nagkukos ng mabagal yung production ng ice is yung mahina yung supply ng tubig. Kasi syempre, pagka mabagal yung pasok ng tubig, mabagal yung runtime ng machine. So aantayin pa niya mapuno yung suggested na level ng tubig bago siya mag-start ng mag-process ng yelo. Yun yung number 1. Pangalawa naman, yung airflow na pinaglagyan ng machine. Okay. So, yung ice machine kasi during nag-ooperate, syempre umiinit yan kasi may condenser yan. So, once na yung init is naipon dun sa area kung saan nakalagay yung machine and wala siyang malabasan, babalik yung init sa loob ng machine, dun siya mahihirapan mag-produce ng yelo kasi naapektuhan yung temperature na dapat is nagpo-produce na siya ng yelo. So, yun yung mga factors na kailangan i-consider para kasi nakaka-apekto dun sa pag-produce ng ice machine. Okay. Sir Kim? Isa rin po sa titingnan natin yung temperature ng tubig. Kung mataas. Kasi pag mataas ang temperature ng tubig, mahihirapan din yung machine natin. Sa bagay, Sa kasi pag-product, dapat na siya cooling na, dapat freezing na, kaso ang ginagawa niya, pinapalamig pa niya yung tubig. Kaya ma'am, yung iba, may mga water tank sila na bilad sa araw. Tapos yun yung ipaprocess natin. Oo. Mainit Mainit. yung tubig. Mas mahihirapan yung machine. Kaya Kaya bumababa. konti yung harvest. Yes po. So, you mentioned kanina, Alnor, na kailangan, mainit, naglalabas ng init yung ice cube machine. So, ano ba dapat ang hanapin na pwesto for the ice cube business? Yung ice machine dapat ang paglalagyan mo sa kanya is well ventilated yung area. Example like hindi naman kailangan na naka-enclose yung machine. Kailangan at least pag ang paglalagyan sa kanya is properly lang level yung machine and then continuous lang yung hangin na dadaloy. Hindi siya naipon yung hangin sa loob ng pinaglalagyan ng machine. Alam mo, iniisip nga ako dun yung parang yung labasan ng init ng ice cube. Pwede tayo magana doon ng Naisip ko na rin yun eh. Parang, di ba, ilalagay mo yung ice machine. Oo. Sa bawat gilid kasi nun, meron siyang parang labasan ng init. Ang naisip ko, lalagyan nyo ng ducting. Ducting. Magkakaroon siya ng ducting, hihigupin yung init para at least yung condenser, walang mahigop na mainit.
puro Ah, malamig na hangin lang yung higupin oo. niya. Parang yung sa ano, LG dryer, 'di ba? Pero May ang exhaust ang oo, ducting. pero yung kasi parang ano, ita-try muna natin yun. Oo nga, ang galing nga, Mm, eh. Naisip ko lang baka puwede din gawin yun. mm. Eh, kasi may mga lalo na kung itatabi siya or magkakaroon ng hindi ba magkakaapekto yun kasi kung kunyari water station tapos ice machine, kung may init, hot air, will it affect yung quality ng tubig? Sa pagka meron ka kasing ice machine sa loob ng water filling, mas maganda yung ice machine mo ma'am is yung water cooled. Anong disadvantage ng, air-cooled at saka Yung water-cooled? air cooled kasi ma'am kailangan nga yung open area Oo. kumbaga, well ventilated po yung area. Hindi katulad nung, water cooled, hindi gano'n siya nire-required talaga yung ventilated yung area. Pero malakas ba 'to sa tubig? Malakas ma'am sa tubig, pero wala namang ano yun, eh, kumbaga naka-ano ka, eh, naka-water filling ka, eh. Sabagay. So, Kumbaga advisable din. So, kung sa setup ng water refilling tapos itatabi mo ang ice cube machine dapat water-cooled. yes ma'am. Kasi dito sa'tin sa Pilipinas mainit po masyado, eh. Okay, Kaya I mas understand. maganda talaga yung water cooled. Okay, understand, gotcha. 'Pag mga 500 kg po mga gano'n. Oo, meron pala water-cooled. Nice, nice. Okay, and next naman na question na na-receive natin, gaano dapat kakapal ang bawat ice cube na ise-set natin doon sa timer? Yung ice cube depende sa ano, depende sa kasi depende yan, ite-test mo muna yan, eh, once na nag-install ka ng ice machine, ite-test mo muna kung saan yung pinaka-efficient na thickness na mas marami siyang mapo-produce within certain span of time. So example, ganito yung thickness niya, sinet mo ng 18, tapos medyo mababa yung manipis yung napo-produce ng yelo. So ngayon, i-adjust mo siya ng thickness, itataas mo siya, and then kung mas okay yung quality, and then i-check mo kung ilan yung mapo-produce niya within the span of time, dun ka mag-i-stick kung saan yung pinaka-the best na thickness para sa kanya. Na mas maganda yung quality and then mababa yung oras ng production. But on ano, to give a number of yung size dapat. Ang size kasi depende yan sa kung ano yung size nung mismong molder nung ano, eh, ice machine, eh. So, wala ka na magagawa dun kasi ayun yun, naka-fix yung size niya. Ang thickness na lang yung ano, kumbaga yung kapal ng thickness kasi meron siyang same ng same ng size nung molder pero may halo sa gitna. Kaya possible mabilis din Matunaw. melt. Oo. Okay. Okay, gotcha. Eto, next is, pwede bang itinda sa mga kalapit na restaurant ang ice cube machines na ang kinuhang source is galing sa water station? Pwede kasi ano eh. Oo. Yes ma'am. Food Eh, grade naman yung Puwedeng purified tubig. puwede. naman siya eh. Tsaka yung pinanggalingan po is merong permit yun. Mm. Merong water Yes. laboratory Oo. pasado. Correct, correct. So, pwede. Yes po. Okay, next question naman na meron dito. Paano kumpitin ang puhunan sa bawat supot ng yelo? Well, actually, ang pinakamataas kasi pag air-cooled, normally kasi na ginagamit dito is air-cooled sa Pilipinas. Pero ang pinaka-advisable talaga is water-cooled. So, kinukumpit kasi siya based on pag air-cooled sa kuryente. So, alam ko, based dun sa mga naging computation for a 350 kg, lumalabas na ang ilan ba ang wattage? Kasi depende pa rin siya kung Consumption nga ang sa ano. per kilowatts eh. Pero to be safe dyan, 40-60. 40% is your 40% is your income, 60% is the expenses. Kung magbibigay ka ng 15 pesos na SRP na saging. Sir Kim, baka may ano di Sa ano lang din kami nagbe-base ma'am sa electrical consumption. Di ba? Kasi pag air-cooled talagang electricity Mm. consumption ang mataas dyan eh. Okay. Next is, paano lulutasin yung mga namumuong puti-puti sa loob ng ng ice machine? Meron ba? Namumuti ba? Pag namumuti po yung ice, ibig sabihin ma'am, hindi purified water yung ginamit nila. Kailangan naka-RO tayo tsaka dapat meron tayong mga pre-filtration. Okay. Ito yung snowy type na yellow. Yes po. Ibig sabihin, ang ginamit na tubig doon is tap water. Yes ma'am.
Pero kapag crystal type, as in transparent type, ito ay purified. Oh, okay. Okay, next question na na-receive natin. Ayan, paano masisiguro na malinis at food grade ang yelo? Kung gagamit ng paano masisiguro at na malinis at food grade ang yelo? Sa business kasi ng yelo, meron pong ano ito eh, merong water test. Required din po yun ni LGU na pag nag-business ka, syempre dapat safe. Kaya makikita rin sa water laboratory kung pasado ka. Water test. Okay, good. Kaya dapat, kaya very safe and very so perfect together din ang water station and ice cube machines. Gotcha. Okay, next na question na meron dito. Ano ang madalas na nasisira sa mga ice machine? Usually ang nasira sa mga ice machine yung mga dinadaanan ng tubig like yung inlet valve, meron kasi din yang filtration sa loob, eh. So, possible magbara, then yung condenser siyempre, ayun yung madalas na nagtatrabaho sa ice machine. Ako saan na-encounter ko, yung mga outside factor, like for example, yung RO, motor pump, Yung RO, separate na yun sa ice machine, eh. I Pa-additional mean na yun. as outside factor. Oo, Outside outside. factor. Sir Kim, Sa ice machine, ma'am, usually doon talaga manggagaling yung ano niyan eh, sa tubig. Ngayon yung RO din, nasisira siya pagka wala yung mga pre-filtration na kailangan natin. kapag Hard water. hard water, Yun. parang yun sa Mindoro. Yun Oo. po. Mga Diba? kailangan niya ng mga pre-filter, multimedia with water softener. Yun. Pero may ba na kahit na nawasa, kasi yung sa Mindoro, di ba? Nawasa na din daw siya, pero bakit parang hard pa rin yung tubig? Baka mataas yung chlorine. Isa yun sa nakakasira din. Pwede ganyan. Bagay, familiar na rin sa si Fence, meron silang motor station. Sige, next question. Basahin natin anong madalas air-cooled or water-cooled? Ito na yung natin to kanina. Sabi nila, mas madali daw i-maintain ng air-cooled, pero kailangan lang ng maayos na ventilation. Water-cooled naman, tahimik pero malakas sa tubig. So, alin sa dalawa ang advisable? Mas ma'am, mas maganda gumawa ng yelo yung water-cooled. Talaga? Yes, Water-cooled. mas So, maganda siya. pag ice cube machines. Yes po. Mm. Pagka mga 1 tonner, 2 tonner, kasi pag 1 tonner hindi naman kailangan ng tawag nito yung water, yung basta parang gano'n yung water tower ba yan? Ano tawag nito? Water tower. Yeah, water tower. O yung Na parang siya, kahiwalay nung pag 1 tonner kasi hindi na kailangan nun eh. Pwede siyang air-cooled, pero pag 2 tonner kailangan na natin nung para doon. Oo. Pero pag mga 500 kg below, kailangan ba ng ng water tower? Hindi naman po. Hindi na. Hindi. Okay. May mga special connection ba kapag water cool yung setup ng ice cube mo? Kailangan po may drainage. Mas malakas ang tapon ng tubig. may Anong size ng drain dapat? Kahit mga DDoS po. Kay 2 inches? Okay. Okay, next question natin. Paano ko mababantayan lahat ng 3 businesses kahit nasa bahay lang ako? Sa laundry? Sa laundry, yung si LG, meron niya yung yung na-mention natin kanina na yung laundry lounge app. So, kahit na hindi ka napupunta sa mismong shop mo, pwede mong i-monitor remotely yung kung ilang cycles yung nagawa ng machine through yung laundry lounge app. So, kailangan lang natin yung shop mo is meron siyang Wi-Fi connection para ma-connect natin yung machine sa Wi-Fi and then ma-monitor mo siya remotely through sa web page lang. Okay, so ano naman yun? Tawag nito? Real time naman yung monitoring nun. So, kailangan na ng internet Internet lang. para may monitoring si business Oo. owner. How about sa water station, sir? Sa ngayon po, wala pang pero merong ginagamit na mga AI meter ngayon na mamamonitor mo rin siya sa cellphone, yung kung gaano karaming tubig or ilang liters yung tubig na nagamit or na-deliver natin. Makikita rin sa cellphone. Ate, is this an app? Yes po. Then may tinatap din sa natin sa pipeline yung nagre-read ng Parang meter. meter.
Ang galing. Dun sa ano ng AI meter na 'to, pati ba yung nako-compute niya yung ilan na yung nagawang product, ilan na yung nagawang, ilan yung reject naman? Yung reject hindi po eh. Pwede natin Just siya i-tap lang sa product sa dispensing faucet, oo. doon siya nakatap. Oh, Then may nice. ano lang 'to ma'am, may mga subscription lang siya na ₱300 Mura per lang, month. puwede na din. 'Di ba, para malaman mo lang kung baka mamaya 'di ba, na may mga, pangungupit na nangyayari. So this way, for comparison and for check and balance ni business owner. Tsaka peace of mind po. Yeah, peace of mind. Pero Totoo kung wala yan. kang gano'n talaga, kailangan mo talaga mag-allot ng tao na pagkakatiwalaan mo para mag-monitor talaga ng business. Kung wala ka talagang time Oo. na i-monitor 'yun, Paano kung nag-ano na sila, nag-usap-usap? 'yun lang. 'Yun lang mahirap. Yung 100 sa kanila, 100 sa'yo. Pero yung sa kanila, kita na nila. Ano, naging sosyo na yung mga tao, Oo. may kickback na. Oo. Okay, for the last question natin, recommended and worth it ba magpakabit ng solar para sa tatlong negosyong ito? So, ano, worth it ba? So far sa nangyayari ngayon kasi, pansin naman natin 'di ba tumataas yung mga singilan natin sa kuryente ngayon. So, for the laundry, kung iko-compare mo sa kung magre-rely ka sa ano lang, grid, compare kung meron kang solar, mas makakatipid ka talaga sa solar. Kaya lang siyempre additional investment 'yun sa business mo. Pero kung meron ka namang budget, in the long run kasi ang target mo naman is, kumbaga sa future, mas makakatipid ka kung magso-solar ka. Yeah, kasi kung sa water station muna bago ako magbigay ng Sa water station ma'am, kung recommended mas maganda kung may solar kasi may backup ka eh. Pagka nagkaroon ng mga blackout, di kaya 'di ba hindi natin alam panahon ngayon, at least meron kang solar na ano, backup, hindi matitigil yung production. So, kailangan talaga 'no, dito sa 3 businesses na 'to, para tuloy-tuloy yung operation, like you have to always include in the forecast yung unplanning, yung backup. Kasi tubig, kailangan din natin ng backup, sa kuryente kailangan din natin ng backup. Kailangan, lalo na sa mga provincial area kasi madalas may Yes. mga, electrical interruption dun, power Yes. interruption. So kung lamang ka, kung may solar ka kasi ikaw lang yung nag-ooperate. Yes. Oo. Ikaw lang yung bukas na water Mm. station and laundry shop. Mm. 'Di ba? So, ang kagandahan lang din ng meron kang ding, solar kasi ako sa laundry shop, ang expenses namin on an average is nasa 15 to 16,000, laundry shop lang yon. And ang sa water station naman is nasa 16 to 17 din actually. So, kung merong solar with batteries, it will actually help na, mas mapababa or no cost at all at mas Pwede ka mataas pa yung mag-zero. profit o pwede pa mag-zero kung may mga batteries. Mm. So, kung pwede kang gumastos ka ng 300, 400,000 for the solar setup, but after that naman mababawi mo siya and then libre na lagi yung kuryente mo. Mm. May peace of mind ka and 'di ba? Yes po. Ang laki ng profit mo pala. Imagine 17,000 mawawala sa monthly expenses mo dagdag sa income mo. Times that by 12 months. Iiba pa ang rate ng kuryente pagka summer. Mm. So times that by 12 months, ilan yan, mga almost 200. So ibig sabihin for just like 18 to 24 months, naka-ROI ka na Kumbaga doon bawi na sa yung gastos mo ano. sa solar. Both laundry shop, wala nga ata, baka nga 1 year lang. Kasi kung pinagsabay-sabay mo, lalo na kung may ice business ka, water station, laundry, and ice cube business, lahat yan naka-solar. Ang laki nang nawala sa ano mo. So 30 plus 10, so 40,000 of your monthly overhead expenses sa negosyong ka mawawala. 'Di ba? Tapos, bongga. Ang laking Laki ng tulong. kita, 'di ba? So, advisable talaga na merong ano. Pero dapat, may mga consideration din dapat diyan 'pag maglalagay ka ng ano, ng solar business. Yung roof, ready ba yung ano, kung naka-provision or yung roof mo ba ay ready for Matibay. installation, Mm. matibay. Kasi siyempre yung mga panel na ilalagay diyan medyo mabigat din yan. Yes. Kasi kung hindi, puwede naman kung gusto-gusto mo talagang magkaroon ng solar, magpapa-roofing ka ulit. Oo. 'Di ba? Babaguhin mo yung structure ng roof mo. Kasi Yes. nasa ano po yan, 0.6 ata yung kailangan nila pag sa solar, yung kapal Mm. ng yero.
Yes. So again, I think that's the last question na na-receive natin from all of our yung mga nagko-comments, yung mga tanong sa ating page sa TikTok and sa Facebook. And again, guys, thank you so much for being here today with me. Thank you so much for answering all the questions ng ating mga laundrypreneur, yung ating mga katubig, and yung mga ating mga customers sa Ice Cube din. Thank you so much for being here, Alnor, Sir Kim, and si Sir Marco. Thank you Thank din you po so for much. having Thank you Thank so you. much And din God po. bless you all. Thank you, po. thank you. Thank you. Thank you.